open before we start? Mas maganda na mag-pray muna tayo. Okay? Ma'am. Okay, good morning. So, tayo po tayong lahat, mga ading. Let's bow our head. Lord, thank you po sa araw na to. Napakagandang araw po ngayong araw. Lord, sana po bigyan niyo po kami ng lakas at bigyan niyo rin po ang mga bata ng lakas din po para naway may matutunan po sila sa kwento ng mga ngayon. At Lord, sana po i-guide niyo po kami palagi at sana po huwag niyo kaming papabayaan sa araw-araw. Thank you, Lord, at maraming salamat po. Amen. Amen. Okay, thank you, ma'am. Gaya ng sabi ni Ate Cindy, we are very lucky because maraming itong mga kasamahan natin sa gobyerno na mag-share ng story. Hindi lang yung yung pupunta sa iba, pero gusto rin nilang mag-share ng kwento. Okay? But before we begin, mag-energizer muna tayo. Tawagin ko yung mga NSTP ng University of the Cordilleras to lead us. Yay! And ano ba yun? Energizer. Okay? Clap your hands. Good morning, everyone. Good morning po. Good lahat. Pwede po tumayo po tayo para maganda yung salubong ng araw natin. Get ready to clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Clap your hands together. Clap, clap, clap your hands. Clap your hands together. Now let's pat our knees. Pat, pat, pat your knees. Pat your knees together. Pat, pat, pat your knees. Pat your knees together. Can you stomp your feet? Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp your feet together. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp your feet together. Now let's blink our eyes. Blink, blink, blink your eyes. Blink your eyes together. Blink, blink, blink your eyes. Blink your eyes together. May upuan doon. Get ready to wiggle your ears. Wiggle, wiggle, wiggle your ears. Wiggle your ears Upo kayo together. doon, ha? Sige na. Wiggle, wiggle, wiggle your ears. Wiggle your ears together. Now clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Clap your hands together. Clap, clap, clap your hands. Clap your hands together. Oh, thank you. Yay! Thank you, NSTP students of University of the Cordilleras. Ano yung clap? Clap, clap your hands. Okay? So, na-energize na kayo. Punta na tayo sa story. So, may I call the
storyteller from the task group, Baguio. Ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga bata, handa na ba kayo? Handa na ba kayong makarinig ng napakagandang kwento? Bago ko simulan ng aking kwento, ako ay magpapakilala muna. Ako nga pala si Ate Cristel. Pero pwede niyo akong tawaging Ate Kit para mas madali, di ba? Anong ulit ang pangalan ko? Okay, very good. Ang ikwekwento ko ngayon ay may 10 pulang langgam. Ano na nga ulit yung ikwekwento ko? Ano ang nakikita niyo sa libro? Oo, tama, langgam. Nakakita na ba kayo ng langgam? Ano ang ginagawa ninyo pag nakakita kayo ng langgam? Pinapatay. Oo, pinapatay. Pero dapat, huwag na natin ulit gawin yon, di ba? Hello. May isang pulang langgam na nag-aal sa balutan upang humanap ng bagong tirahan. Ano ang ginagawa ng isang pulang langgam? Yes. Oo, tama. Nag-aal sa balutan upang humanap ng... Tama. Nakita siya ng ikalawang pulang langgam na may bitbit na puting butil ng kanin. Ngayon, ano naman ang bitbit ng pangalawang langgam? Yes, ikaw. What is a langgam? Langgam. What? What is langgam? Ang. Yes, ang. Opo. Sumunod sa kanila ang ikatlong pulang langgam na may sunong ng isang butil na pulang asukal. Ano ang dala ng pangatlong langgam, mga bata? Tama. Ano kayang gagawin nila sa asukal? Ha? Kainin. Malalaman natin mamaya. Sumunod sa kanila ang ika-4 na pulang langgam na may kip-kip na piraso ng pandesal. Ano ang dalawa ng sumunod na langgam? Yes. Hello. Piraso ng pandesal. Sino na ang nakatikim sa inyo ng pandesal? Very good. Saan sinasawsaw? Tama, sa barako, sa kape. Masarap pang umagahan yan, hindi ba? Sumunod sa kanila ang ika-5 pulang langgam na may hilang piraso ng keso. Ano naman ang dala ng pang-5 langgam? Yes, ikaw. Keso. Keso, tama. Nakatikim na ba kayo ng keso? Ano ang kulay ng keso? Tama, yellow. Sumunod sa kanila ang ika-6 na pulang langgam na may hatak na maliit na tipak ng candy. Nakatikim ka na ba ng candy? Yep. Anong lasa ng candy? Masarap. Tama, masarap. Pero dapat tandaan natin, huwag tayong laging kumain ng candy. Bakit? Ano? Tama, kung kumain tayo ng candy... Nakakasakit yung teeth.
Yes, you're right. Pag lagi tayong kumakain ng candy, masisira ang ngipin. Kaya dapat, pagkatapos kumain ng candy, anong gagawin? Mag-toothbrush at uminom ng maraming basong tubig para ano? Oo, para Hindi siya ma-prevent yung makita- cavity. Cavity? Sumunod sa kanila ang ikapitong pulang langgam na may pasang hibla ng karne. Ano ang dala ng ikapitong pulang langgam? Ikaw. Karne. Tama, hibla ng karne. Sino sa inyo ang may paborito ng karne? Anong kulay ng karne? Red. Pero pag naluto, Brown. nagiging kulay brown. Tama. Sumunod sa kanila ang ikawalong pulang langgam na may bitbit na himay ng isda. Ano daw ang bitbit ng ikawalong langgam? Isda. Isda. Sino sa inyo ang may paborito ng isda? Anong klaseng isda? Tilapia, ano pa? Anong luto ng isda? Sinigang ako. Wow, sinigang. Tama, masarap yun. At masustansya. Ano pa? Pritong isda. Masarap din yun. Isinasawsaw sa suka. Sumunod sa kanila ang ikasyam na pulang langgam na may hawak na isang boteng pulot. Ano ang dala ng ikasyam na langgam? Pulot. Pulot, tama. At sumunod sa kanila ang ikasampung pulang langgam na may kagat-kagat na piraso ng tsokolate. Ano ang dala ng ikasampung langgam? Chocolate po. Tsokolate, siguro favorite mong chocolate, no? Anong chocolate? Toblerone? Ano pa? Cloud9, masarap yon. Kinakain ko nung bata ako yon. Eh, abala na ngayon ang 10 pulang langgam sa paggawa ng kanilang munting bahay. Sa tingin nyo, yung 10 langgam, bakit sila may daladalang mga iba't ibang klase ng pagkain? Dahil? Ano sa tingin nyo? Para kakainin nila? Tama, para may pagkain sila. Ano pa? Anyone? Iniimpok ang kanilang mga nakuhang pagkain para sa tag-ulan na darating. Okay, that's the end of our story. Bakit kaya sila nag-impok ng mga pagkain? Dahil para sa pagdating na tag-ulan ay tama, may kakainin sila. Ano pa? Ano? Tama, para hindi sila magutom. Kagaya din natin, 'di ba? Pag may dumarating na bagyo, nag-iimpok tayo ng mga pagkain. Very good. Ngayon mga bata, tatanungin ko kayo. Ano ang natutunan nyo sa ating kwento ngayon? Ano 'yon? Ano ang natutunan mo sa ating kwento? Good. Oo, narinig mo na rin yan sa school, yung kwento na yon. Very good. Anong natutunan nyo? Ikaw? Pag-impok ng pagkain. Tama, mag-impok ng pagkain. Para may Kakainin
Tama, para may kakainin. Okay, that's the end of our story. Thank you. Yay! Okay, nagustuhan ninyo yung kwento? Nagustuhan ninyo yung kwento? Sige nga, ano yung pamagat ng kwento? Gaten? Ang sampung pulang langgam. Ang 10 pulang langgam. Paano sa English yun? Gaten? Red Red ants. ants. Okay. So, gusto nyo pa? Okay, tawagin pa natin yung isa pang kwentista na si Ma'am Delion. Palakpakan naman po natin. Hi! Hello. Anong sagot kapag nag-hi ako? Hello! Kapag hello? Wow, magagaling naman ang gagaling naman ng mga bata ngayon. So, pwede bang tumayo tayong lahat? So, alam nyo naman na yung kakantahin ko, kaya sundan nyo na lang ako, okay? Alam nyo bang kumanta ng pahat tuhod at kung paano i-action yon? Okay, so sundan nyo ako. So, okay, 1, 2, 3. Paa, tuhod, balik at ulo. Paa, tuhod, balik at ulo. Ulo, balik at tuhod at paa. Paa, tuhod, balik at ulo. Wow, ang gagaling naman ng mga bata. O, bilisan natin. Ready na ba kayo? Okay, sabayan ako. Paa, tuhod, balik at ulo. Paa, tuhod, balik at ulo. Ulo, balik at tuhod, paa. Ulo, balik at tuhod at paa. Okay, very good. Yay! Okay, sige, magkukulat na tayo. Simulan ko na yung kwento. Gusto nyo ba ulit makinig ng kwento? Okay, very good. So, ang kwento natin ngayon ay si Langgam at si Tipaklong. Anong nakikita nyo sa picture? Okay, very good. Isang langgam at isang tipaklong. Okay, so, ito, si masipag, masikap na langgam. Maghapong ang gawa ay maghanap buhay. Ano ang ginagawa ni langgam? Okay, very good. Maghanap buhay. Matipid at ayaw na may nasasayang. Kaya iniipon kahit munting bagay. Ano ang katangian ni langgam? Yes? I want the mic. Ay, nag-mic na tayo. Wait lang. Yung microphone, asan na yun? Sino nakahawak ng camera? Lapis, ano yung mic na tayo? Ano isa? Wait Yung lang. microphone na kay ano? Yung nakaupo. Pero kita ka tayo. Pero. Ano nga ulit yung katangian ni langgam, Bi? Raise your hand. On. Hindi naka-on. Masipag at masikap. Yes, very good. Si langgam ay masipag at masikap. Ano pa? Ano pa ang katangian ni langgam? Matipid pa. Okay, very good. Si langgam din ay matipid. So, ito naman si Tipaklong. Tamad at bulakbol. Ano ang katangian ni Tipaklong? Tamad at... Okay, very good. So, si Tipaklong ay tamad at bulakbol. Kabaliktaran ni... Okay, very good. Kabaliktaran ng ugaling ni Tipaklong si langgam. Walang ginagawa sa buong maghapon, pasayaw-sayaw lang at patalon-talon. At din iniisip ang lungkot at gutom. Ano ang ginagawa ni Tipaklong sa maghapon? Yung mic.
Okay, very good. Si Tipaklong, ang laging ginagawa ay pasayaw-sayaw lang at patalon-talon sa maghapon. Kaibigang langgam, halika't maglaro. Sabi ni Tipaklong na pabiro-biro. Kung puro trabaho, para kang bilanggo, di mo masusunod ang gusto ng puso. Sino ang iniimbitahan ni Tipaklong na maglaro? Okay, very good. Iniimbitahan ni Tipaklong si Langgam na maglaro. Ngunit, nagpatuloy sa kanyang paggawa si Langgam na kahit isang bisyo'y wala. Mainam na ito ang kanyang wika. Kaya magsisi pag ikaw ay tumanda. Kaya, araw-araw si Langgam patuloy sa pagtatrabaho at pag-iipon. Ano ang laging ginagawa ni Langgam sa araw-araw? Okay, very good. Nagtatrabaho sa maghapon si Langgam. Kaya araw-araw naman itong si Tipaklong sa pakanta-kanta at talon. Isang araw, biglang bumuhos ang ulan. Naku! Bagyo yata! Sigaw ni Langgam. Noon lang tumigil na maghanap buhay sa kadali-daling umuwi sa bahay. Si Tipaklong naman ngayon ay nalito. Nahinto sa kanyang kanta at paglukso. Nagpayong ng dahon at saka tumakbo. Dahil walang bahay, nagsiksik sa damo. Saan nagsiksik si Tipaklong? Sa damo. Okay, very good. Saan naman umuwi si Gagamba? Ay, si Langgam. Saan siya umuwi? Sa bahay. Okay, very good. Lumakas ang ulan at hindi tumigil. Nakatatakot pa ang lakas ng hangin. Maraming nasirang kahoy at pananim at waring babaha sa buong bukirin. Ano ang malakas? Okay, malakas ang ulan. Ano yung nakakatakot? Okay, nakakatakot ang lakas ng hangin. At maraming nasirang, ano yung nasirang? Okay, very good. Kahoy at pananim. Kung makita. Dahil giniginaw at tiyan ay masakit, itong si Tipaklong ay di nakatiis. Ang bahay ni Langgam, tinakbong mabilis, at saka kumatok at naghihinagpis. Ano ang nararamdaman ni Tipaklong? Okay, very good. Ano pa? Ano pa ang nararamdaman ni Tipaklong? Masakit ang tiyan. Ano pa? Sino pa? Ano pa ang nararamdaman ni Tipaklong? Okay, very good. Nilalamig si Tipaklong o giniginaw si Tipaklong. Ano ang nakita niya habang siya ay nilalamig at masakit ang tiyan? Bahay ni Langgam. Okay, very good. Nakita niya ang bahay ni Langgam. Kaya anong ginawa niya nung nakita niya ang bahay ni Langgam? Okay, very good. Tumakbo siyang mabilis at kumatok sa bahay ni Langgam. Very good. Narinig ni Langgam ang tawag sa labas, kaya ang pinto ay buksan agad. Pasok si Tipaklong na hirap at mahalatang mataas ang lagnat. Ano ang mahalata kay Tipaklong? Mataas ang lagnat. Okay, very good. Si Tipaklong ay mataas ang lagnat. At magmula noon, Tipaklong na tamad ay di na nag-isip magsayang ng oras. Natuto kay Langgam na maging masikap para makaligtas sa anumang hirap. Ano ang natutunan ni Tipaklong? Maging masipag. Okay, very good. Ano pa?
Anong natutunan nyo sa kwento? Maging tamad. Maging masipag at Huwag maging tamad. yes, maging masipag at huwag maging tamad para okay, para makaligtas sa anumang hirap. Very good. So, dyan na po nagtatapos ang kwento ni Langgam at ni Tipaklong. Thank you! Okay. Hello. Thank you, Ma'am Dilion at saka yung kasama. Ano daw yung natutunan ninyo? Maging, kala ko maging tamad. Maging masipag at hindi maging tamad. Okay, thank you. So ngayon naman, kung ngayon, pakinggan din natin yung story ng students from Rojas National High School. Okay. Hello mga bata, kamusta kayong araw? Mabuti naman? Mabuti. Okay. Ngayon, simulan natin ang story ni Tago, Tago Pagong Tago. In English is Hide Tortoise Hide. Now let's start the story. Ngayon, si Inang Pagong ay malapit ng mangitlog. Kailangan niyang makahanap ng lugar kung doon siya ay maghuhukay ng malaking butas. Sa tingin nyo, ano kayang gagawin niya kung maghuhukay siya ng malaking butas? Sige, go. Okay, very good. Doon siya mangingitlog. Ngayon, si Inang Pagong, dito niya inilagay ang kanyang mga itlog. Ang mga itlog ay mapipisa pagkalipas ng ilang buwan. Next. Ngayon, nabasag na ang mga itlog ni Inang Pagong. So makikita nyo sa larawan, nabasag na ang kanyang mga shell. Crack! Nabiyak ang mga balat ng mga itlog. Gumapang palabas ang maliliit na pagong. Ngayon, may bahay na ako sa aking likuran. Sabi ng isang pagong na lumabas sa kanyang shell. Shell kasi ang English pag yung sa balat. Kaya ako magtago sa aking bahay kapag may panganib. Sa tingin nyo, bakit kaya niyang magtago sa kanyang shell pag may panganib? Ang shell kasi ni Pagong ay ito'y matigas, kaya pwede niya itong pagtaguhan kapag may panganib. Ngayon, siya ay maggagapang upang maghanap ng kanyang pagkain. Sabi niya, matagal na akong gumagapang, ngunit wala pa akong makitang pagkain. Sa sobrang liit niya, syempre matagal siyang gumapang kasi naghanap pa siya ng pagkain. Sabi ni Pagong nung siya'y naghanap, pagod na ako. Sana ay makakita na ako ng pagkain kaagad. Dahil sa sobrang tagal niya gumapang, hindi siya nakahanap ng kanyang pagkain. Sabi niya, yehey, may nakita akong masarap na gulay doon. Nakita niya sa kalarawan, nakikita natin ang mga gulay. Ngayon, may biglang panganib na dumating. Nang biglang mayroong agila na lumipad sa aking ibabaw. Sabi ni Pagong, naku, kailangan kong magtago sa loob ng aking bahay. Ngayon, nagtakait si agila sa kanyang nakita dahil nakapagtataka naman. Ang alam ko ay nakakita ako ng Pagong. Saan iyon nagpunta? Sa tingin nyo, saan kaya nagpunta si Pagong? Sa? Bahay niya. Okay, very good. Sa kanyang bahay. Ano ba yung bahay niya? Shell. Okay, yung kanyang mismong shell. Doon ang kasarili niyang bahay. Matapos ang ilang sandali, umalis na yung agila. Lumipad palayo ang agila.
Ang sabi naman ni Pagong, "Hay, mabuti na lang." Mabuti na lang, sabi niya. Ngayon, dahil sa pagkaalis ng Pagong na nakaalalay sa kanyang taas, ito'y natakman niya na ang kanyang gulay na kanyang hinahanap. Ang sabi niya, ang sarap, katakam-takam talaga ang mga gulay. Yun. Sa tingin nyo, ano kaya, mabuti ba ang kanyang ginawa na magtago sa kanyang bahay? Okay, very good. Yan lang ang story ni kaya tago si Pagong ay nagtago sa sariling bahay. Kaya yun ang kanyang title. Thank you. Thank you, mga kuya. May ipapagawa pa sana sila pero mamaya na daw. Last na yun. So may dalawa pang mag-story. So, ano? Kaya pa? Kaya pa? Hindi na? Oh. Paano yan? Pero maganda daw yung story. Pero pagbigyan na lang natin, okay? Okay, sige. Ma'am. Maganda rin ito, maganda. Pagkatapos nito, sa mga maiiwan may prize. Kaya kuan. Makinig muna tayo, ha? Hi. Pero yung mabibigyan lang yung talagang maiiwan. Okay? Okay, ma'am. Good morning mga bata. Ay, mahina. Good morning mga bata. Morning. Pag sinabi kong hep hep, hep hep, ready na ba ulit kayong makinig ng isang kwento pa? Okay, very good. So bago tayo magkwento, may tanong muna ako. So, sino sa ating mga ading o sino sa ating mga bata ang mga masipag, yung tumutulong sa mga magulang? Sino daw sila? Very good. Ang dami nating masipag. Can you give yourself a clap? Yan, very good. Ngayon, magsisimula na tayo sa kwento natin. Ang kwento natin ngayon ay ang masisipag na langgam. Ano na ulit ang title ng kwento natin ngayon? Very good. Magandang umaga. Maaga akong bumangon para maghanap ng pagkain. Ano daw yung hahanapin niya? Pagkain. Very good. Habang naglalakad, palingalinga ako. Tumitingin daw siya sa paligid niya. Hayun! May nakita akong isang piraso ng prutas. Ano daw yung nakita niya? Very good. Naku po, napakabigat nitong mansanas. Hindi ko mahila ng mag-isa. Magpapatulong ako sa aking mga kapatid. Kanino daw siya magpapatulong? Bakit siya magpapatulong? Yung? Very good. Tulong-tulong na iuwi namin sa aming bahay ang mansanas. Sabi niya. Nasa lupa ang aming bahay. Maraming pagkain ang iniimbak namin dito. Ano daw yung iniimbak nila sa bahay nila? Maraming pagkain. Saan naman yung bahay nila? Very good. Sa bahay namin, nakatira ang Reynang Langgam. Sabi niya, ito si Reynang Langgam. Napakalaki ng tiyan niya. Malapit na siya mangitlog. Bakit ang malaki ang tiyan ni Reynang itlog? Ay, Reynang Reynang Langgam. Malapit na siyang manganak o malapit na siyang mangitlog. Very good pa rin sila. Nakikinig sila kay Rami nang naging itlog ng Reyna.
Bakit daw marami yung naging itlog ng reyna? Kasi mataba, malaki ang tiyan. Very good. Maingat namin pinagsama-sama ang mga itlog. Bakit natin kailangan ingatan na pagsamasamahin ang itlog? Para? Very good. Nakalabas mula sa itlog ang bagong silang ng mga langgam. Kaya sabi niya, nakalabas na ako. Sabi niya, yung baby na langgam. Kay layo ng anyo nila sa amin. Bakit ba malayo yung anyo nila sa mga langgam? Kasi baby pa sila. Kumakain sila at lumalaki. Pag kumakain ba tayo, lumalaki tayo, lumiliit? Lumalaki, very good. Napakarami namin ngayon. Kailangan namin ng mas malaking bahay. Bakit daw kailangan nila ng mas malaking bahay? Very good, tama. Dumami kasi sila, kaya kailangan nilang magtayo ng bagong bahay. Langgam. Maghuhukay kami sa lupa. Gagawa kami ng mas maraming silid. Para sa? Bakit nila kailangan gumawa ng mas maraming silid? Pagkain at? Very good. Ngayon, ang paglipat, ang araw ng aming paglilipat. Sabi niya, hahakutin namin ang pangapagkain sa bago naming bahay. Dinala rin namin sa bago naming bahay ang mga bagong itlog. Bukod sa pagkain, ano ba ang dinala nila sa bago nilang bahay? Very good. Yung mga bago nilang kapatid. Tag-ulan na. Sabi niya, it's rainy season. Mahirap nang makahanap ng pagkain kahit saan. Sabi niya. Ngunit, hindi kami takot. Sabi niya. O, sinong makakapagsabi, bakit hindi takot ang mga langgam kahit tag-ulan na? Kasi, very good. Kasi, marami kaming pagkain sa aming bahay na naiimbak. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Ano nga ulit ang title ng ating kwento? Very good. O, palakpakan ulit natin ang ating mga sarili. Thank you. Okay, thank you very much, Ma'am Lapat. So, bago natin pakinggan yung last, tawagin natin si Ate Cindy para sa isang kanta. Okay, mga bata, para hindi lahat stories, magkanta tayo ngayon. Sino marunong kumanta? Yes, very good. Alam niyo yung kantang The Wheels on the Bus? Okay, very good. Mga ate, samahan niyo naman ako dito. Madali lang naman yung kanta. Bilis. Okay. And then I need one chair. Pwedeng makikanta yung mga bata sa atin. And even the parents, you can sing with us. Yes, okay. Let's sing together. Okay, I need one chair. Hindi pa naman kayo mauupo, di ba? Yan, okay. Okay, so, tutok na lang sa guitar, yung band para. Okay, so children, yung first is Will, yung second is baby, yung third is friend. Okay, so, yung mga ate, alam nilang i-action yun. So, let's see. Ready, say. The wheels of the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels of the bus go round and round, all through the town. Babies on the bus go wow, 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 wow. The babies on the bus go wow, 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 all through the town. Ano na yun guys? Friends? Friends on the bus go round and round. Okay, sorry. The wheels on the bus say, how are you? Okay, let's go. The wheels on the bus go, how are you? How are you? How are you? Wheels on the bus go, how are you? Unang mali na yun ha, ulitin natin. The wheels, tapos ano yung second? Baby. Baby, tapos friend. Okay, ready, go.
The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The babies on the bus go wah wah wah, wah wah wah, wah wah wah. The babies on the bus go wah wah wah, all through the town. On the bus go, how are you? How are you? How are you? The friends on the bus go, how are you? All through the town. Yay! Okay, maraming salamat mga ate. Kakanta pa tayo ng isa. Alam niyo kung bakit? Kasi di ba tag-ulan ngayon dapat? Yes? Store? Ano yung kantang store? Ay, Twinkle! Okay! Sige, pagbigyan natin yung request ng ating ate na maliit dito. Gusto mong makikanta sa atin? Gusto mong ikaw? O, sige. Sinong makakalam ng Twinkle, Twinkle, Little Star? Okay. Yun. Okay. Okay. Twinkle, twinkle, excited kayo kasi. Twinkle, twinkle, little star, I wonder what you are. You're so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, I wonder what you are. There's a one, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, I wonder what you are. Wow, very good. Thank you, Auntie. Thank you so much. Okay, so I will turn the time back to Sir Noe. Okay, thank you, Ate Cindy. So, nakita ko na-energize na naman kayo. So, nagising kayo. So, pakinggan din natin yung last na to. Okay? Ma'am Emilia from, siya isang guro sa Pines City National High School. Okay. Hello. Hello, magandang umaga sa ating lahat. Okay. Okay pa ba kayo? Sige, kung okay kayo, say yay! Sige, pag okay kayo, you say nga, row, row, go. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Okay, tama na, para maka... Ay, may tuloy pa siya, sige, tuloy natin yun mamaya. Okay. Ilan sa inyo ang mahilig sa aso? Ay, paano yung iba? Takot sa aso? Okay. Ang kwento natin ngayon ay isang giant dog. Sige. Ay, kilala niyo si Clifford? Okay. So, yes, Clifford is the big red dog. Alam niya, Sige, tingnan natin kung anong kwento ni Clifford ngayon. So, sino ang may-ari kay Clifford? So, eto yung kwento. Hello, I'm Emily Elizabeth. Anong pangalan ng may-ari na? Emily Elizabeth. So, if you don't live on my street, you may not know me, but you know me, Elizabeth, right? And of course, you also know her dog. Yung giant na dog ni Clifford, diba? The big red dog. So, he's had a lot of fun, or he is very fun to play with. Ayan, ganyan kalaki si Clifford. So, and there's only one bad thing about Clifford. Bakit? Kasi he eats a lot of dog food. And a lot of dog food costs a lot of money. So, ano na ngayon ang problema nila? Okay, so the owners were spending a lot of money for the dog food. Okay? Mother and daddy then didn't know what to do. So what are they planning to do?
ang plano nila, they are planning to give Clifford away. Nakakasad, no? So, Clifford didn't want to go away. So, anong ginawa ni Clifford? He made up his mind to get a job and pay for his dog food. Sino sa inyo nakakita ng dog food? Ayan, mahal din, no? So, he decided to join the circus at Okay, so he decided to join a circus. So, what happened? The circus man liked Clifford very much, so they got Clifford for the job. And now, what happened? Okay, but they put him in the sideshow. Parang ginawa lang siyang dekorasyon, oh. Okay. But so he just sat there and people just look at him because he's so big. Okay? And Clifford wanted to do something. So what did Clifford do? Let's see the other one. So he pitched into the tent. Sumilip siya doon sa tent. Yan. Okay? He saw the little dogs doing the tricks. Nakikita niyo yung mga little dogs? Okay. So, sino sa inyo ang nakakita ng little dogs na doing the tricks? Oh, marami. And Clifford would also like to do the tricks. So, what did he do? So, he ran to the tent and he tried to jump through the hoop, just like the little dogs. Okay. But, the hoops are very small, so it didn't work. Hindi umubra. Anong nangyari? In the next ring, Clifford saw a little dog riding on the pony. Nakita niyo yung pony dito? Okay, yan yung pony. So, paano ulit? Pero paano? Ano ang sound ng dog? Okay, again, anong sound ng dog? Okay, so yan. Sabi ni Clifford, woo, woo. So, Clifford thinks he can do anything a little dog can do. Kaya nga naman niya. However, he really can't. Okay. Yeah, because he's too big. So the circus man was so angry. He asked Clifford to leave. So parang nalungkot na naman si Clifford dyan, no? Okay. And the owner said, don't worry, you can get another job. Yun yung mali, yun ang sabi ni Elizabeth. Okay. And then what did they do? So they went to see a farmer. And what happened? The farmer thought that Clifford would do a farm, the farmer thought that Clifford would be a very good farm dog. So he said Clifford could work for him. So maganda naman ang nangyari. First, Clifford rounded up the rows. So yan. Okay? Yan trinabaho ni Clifford yung mga yan. Nagpastol naman siya. Okay? And Clifford brought home the wagon full of hay. So, again, what did he bring home? It's the wagon full of hay. Okay, very good. You're listening. So, he was doing well. And then all of a sudden, what did he see? Ano yung nakikita nyo dito? It's a mouse or a rat. And then he saw a rat running through the barn. So, anong ginawa niya ngayon? Clifford knew that the rats on the farm are very bad. Okay? So, Clifford chased the rats. Ayan, hinabol niya yung rats. So, ano ngayon ang nangyari? Nakita niyo nangyari dito? Nasira yung bahay. Ano kayang gagawin ni farmer? Ano sa tingin niyo? Okay? So, of course, the farmer, okay, so what did the farmer do? Okay, the farmer got angry and Clifford was, fired. Kaya yan, Clifford and Elizabeth started going home. Malungkot na malungkot sila. They really felt very bad. So, everything had gone wrong. Ano kaya? Meron kayong magandang mangyayari? And then, while they were going home, may nakita sila. Ayan. Suddenly, a car came speeding past us. Ang bilis-bilis ng car. Okay? Very suspicious. So, anong nangyari? And right behind, it came a police car. So, pag may police car at may hinahabol, sino kaya yung hinahabol? O yan. Sino?
Okay, bad people or the thieves. So they were chasing the robbers or the thieves. Clifford took a shortcut through the woods. So anong nangyari sa susunod? Nahuli kaya ni Clifford yung mga yon? Oh, yan. And he caught the robbers. So now, the owners are very proud. The chief of police offered Clifford a good job as a police dog. So ano nang nangyari kay Clifford? Naging police dog siya, di ba? Eh, sa tingin niyo may pagkain na siya? Ayan. So now, Clifford goes to work every day. And they don't pay him money. They don't pay him money. So what do you think happened? What do they give him? Yes, so they give him dog food every day. And now, Elizabeth was able to keep who? Clifford. So everybody say, ow, ow! Ayan. So sino ulit si Clifford? Ayan, the big red dog. So everybody say, I love Clifford. O sige, everybody say, I love Clifford. Yay! Thank you very much. So yan ang kwento ni sino? Clifford. Okay. And the big red dog. May sequel pa to sa susunod kasi maraming kwento si Clifford. Okay. You say, yay! Yan. Thank you very much. Ako si Teacher Ems. Okay. Saying thank you. Thank you. Thank you, ma'am, for that wonderful story. So, sino ulit yung bida doon? Okay, so kung meron tayong Clifford, the big red dog, meron din tayong army dogs around the park today. Okay, so maraming salamat, Ma'am M, right, for that wonderful story. Children, you deserve to be here today kasi merong ibibigay ang mga ate natin na drawing materials. Magdo-drawing tayo for the last 10 minutes. Okay? Who wants to draw and color? Wow, very good. So before we turn the time to our, wala na tayong time, sir. So mag-drawing na. Is it okay? Or we still have time to sing one song? One song muna? O sige, kanta ulit tayo ha mga bata para mas ma-energize tayo. Okay. O row, row, row your boat down. Okay, so let's go and sing. Okay, hiramin ko ulit yung upuan ha. Okay, tayo-tayong lahat. Okay. Yan. Ito tayo mga bata dyan. Okay. Sinong gustong kumanta na may microphone? O, lisa kuya. O, dito ka. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is like a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is like a dream. If you see a crocodile, don't forget to scream. Ah! Sige, maupo na tayo kasi bibigyan na tayo ng mga ate at mga kuya ng drawing materials. Okay? So, Sir Noe, are they ready for that? Okay, sino yung gustong kulay ng drawing? Okay, tawagin ko yung mga students from Rojas. So, ganito yan. Okay, so hinahanda na po nila yung mga materials for drawing. Okay, ate, sampulan mo nga sila. Patingin na yung mga drawing materials. There. Okay, ganito yan. Pila kayo, kuha kayo ng... Sandali. Pila kayo, kuha kayo ng isang papel at kulayan ninyo. Okay. Kuha Dito dito. tayo, sunod kayo sa akin. Sa likod Kuha ng isa. Pagkatapos, balik kayo sa upuan ninyo.
Para maayos. Para maayos. Okay? Sige. Sige, pila lang ha. O, alis na ako. Okay. Tuwan ang isa. Ito one. Okay, these coloring materials are through the initiative of Rojas National High School. Thank you very much. Thank you very much, students from the Rojas Elementary School for initiating this simple drawing activity for the children today. So we have 5 minutes left before 11 o'clock before we finally close our storytelling activity here at the park. Okay, you have 2 minutes to color your paper. 5 minutes naman, sir. 5 minutes, Yes, okay. 5 minutes. And then after you color your materials, So, ongoing po yung coloring activities ng mga bata. Okay. We will put you under pressure kasi we only have 5 minutes left. Tingnan natin ha kung sino yung unang makakatapos. Okay lang ba yun, Sir Noe? Okay, Okay. So, yung first 5 na makakatapos ng drawing, pwedeng pumila doon. Okay, doon sa may tabi ni Sir Noe. And then, ipapakita po natin yung result ng drawing natin. Okay, kaya ba? 5 minutes? Okay, very good. Oh, may mga nakikita tayo. Oh, malapit nang matapos yung kanilang drawing. Oh, may mga coloring materials pa tayo dito sa harap. Meron. Andito. So be sure to use the appropriate color. Okay, kung kinukulayan nyo ay gagamba, anong kulay ng gagamba? Hindi ba pink? Ay, hindi pink, di ba? Black or brown? Okay. Yan. So, ayan, nakikita na natin na may mga patapos na. Some are almost done already with their drawings. At sa information ng lahat, naka-live po tayo, naka-kwan ha. Naka-live po itong program na ito. Okay. So, kung gusto nyong tignan, makikita nyo yan sa Facebook website, Facebook page ng Baguio City Public Library. So, type lang ninyo, Baguio City Public Library, andun po. Yes, so mga parents, pag uwi po ninyo, you might search for the Baguio City Public Library page para mapanood din po ninyo kung ano yung nangyari ngayon. Okay? So, pwede rin po ninyong i-follow yung page, i-click nyo yung follow para lahat po ng events na nangyayari dito sa BCPL, sa Baguio City Public Library, ay makikita ninyo po. At this juncture, gusto rin naming magpasalamat sa mga volunteers, pinangungunahan ng 51st Task Force Baguio Group. Okay. Sa pangunguna ni Colonel Sabit, thank you so much for your efforts this morning. Sila rin po yung nag-storytelling aside from the Rojas Elementary School, High School students and yung University of the Cordilleras and SPP. At saka ang alam namin hindi ito yung last na
magbo-volunteer yung Task Force Baguio. For the information of everyone, regular po yung Task Force Baguio na nagbo-volunteer dito. So, in behalf of the Baguio City Library, thank you very much, Task Force Baguio. Also, pasalamatan din natin yung Rojas National High School. Sila yung nag-initiate ng itong drawing. Wow! The early finishers here. Wow! So, mas maganda na i-wave nyo sa Facebook page, Facebook live natin. Andito po. So, camera roll, please. Ading from the University of the Cordilleras, ipakita natin yung camera natin. Okay, closer for a closer look. At saka, lastly, gusto rin nating magpasalamat kay Ma'am Emilia for sharing a story. Thank you, Ma'am. Regular din itong naging story. Meron yung group niya sa Pines, pero Sa susunod. sa susunod. Yes. Okay, thank you, Ma'am. So, we are about to conclude our storytelling program this morning. Maraming salamat po sa lahat for coming here, the parents who brought their children here. At ipagpapatuloy pa rin po natin yung pagdodrawing, and we will see you again next Saturday. Maraming salamat. So, lahat, mag-wait muna tayo sa camera. Ma'am, okay. Okay, thank you very much. Okay, let's go.